Narito na pinakamainit na balita ngayong tanghali. Paninikit ng mga LGU enforcer sa mga motoristang may traffic violation tuloy pa rin. Ayon sa Metro Manila Council, Philippine-US Balikatan Exercise kasama ang Australia at France, inasahang obserbahan ng China. Mga dating NFA official dapat ding maimbestigahan sa rice scam ayon sa Bantay Bigas. Today in Metro, 6,000 kababaihan nakiisa sa Women's Month celebration sa Quezon City. Sa MDC TV correspondence, higit kalahating milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa mag-live-in partner sa Pangasinan. Sa MDC TV Sports, Cassie Dongalio, inaming apektado sa suspensyon ng head coach na si Jerry Yee. At sa Showbiz Spotted, Andy Eigenman ay hamdog na tula sa kanyang yumaong inang si Jacqueline Jose. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, patuloy pa rin manghuhuli ang mga traffic enforcers sa Metro Manila ng mga motoristang may violations. Ito ang sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora matapos ilabas ang unang Korte Suprema ang desisyon na nagbabawal sa mga lokal na pamahalaan para mag-issue ng ordinance violation receipts. Ayon kay Zamora, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon. Pero nirerespeto nila ang desisyon ng Korte Suprema at maaari pa naman umano itong iapila. Pinag-aaralan na rin umano ang mga susunod na hakbang, kabilang na ang pag-deputize ng MMDA sa mga traffic enforcer. Nag-uusap nga kami ni Chairman Artes kagabi ano yung mga options, gaya ng binanggit ko sa simula ng programa. Option po na i-deputize nga ho yung mga traffic enforcers namin, MMDA. At may ibang option din po tayo na ipaloob yung individual traffic rules and regulations ng mga LGUs into the MMDA's traffic regulations. Nagkaisa ang Senado sa pagkondena sa pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay matapos sa mga pinakahuling insidente ng pangharas at pagbomba ng Chinese Coast Guard ng tubig sa mga barko ng Philippine Coast Guard at AFP na nagsasagawa ng rotation and resupply mission sa West Philippine Sea. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Raymond Dagpas. Pinakauling pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, muling kinundena ng mga senador. Muling nakiisa ang mga senador sa pagkondena sa pinakauling insidente ng pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng pangharas ng China Coast Guard sa BRP Sindangan, ng Philippine Coast Guard at ang pambobomba ng tubig sa BRP Cabra, unay sa May 1 at ML Kalayaan. Ayon kay Senator JB Ejercito, sumusobra na ang China sa ginagawang pangimasok sa West Philippine Sea. Bahagi umano ito ng naisin nilang kamkami ng mga teritoryo ng Pilipinas. Dapat nang matigil ang ganitong gawain ng China at maputol ang kanilang panaginip na sa kanila ang West Philippine Sea. Sa kabila nito ay dapat pa rin committed ang Pilipinas na maresolba ang usapin sa West Philippine Sea sa pagitan ng mapayapang paraan alinsunod sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. Muling nagbigay pugay si Ejercito sa mga tawan ng Philippine Coast Guard sa pagtindig at pagpapakita ng tapang sa gitna ng panganib. Hinimok nito ang pamahalaan na iporsige na ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mapalakas ang ating defense posture. Git naman ng kanyang kapatid na si Senador Jingo Estrada, kailanman ay hindi naging banta sa China ang mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng rotation at resupply o RORE mission sa Ayungin Shoal. Muli itong nanawagan sa China na respetuhin ang international maritime law sa usapin ng West Philippine Sea. Para naman kay Senador Grace Po, hindi dapat palampasin pa ang muling pangharas ng China sa ating mga barko.
Giit ni po, legal ang paglalayag ng ating mga barko at walang dayuhan na dapat nakikialam sa kanila. Muli din itong nanawagan na dapat ay manaig ang international law sa usapin ng South China Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahang oobserbahan ng China ang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika kasama ang Australia at France. Yan ang paniniwala ng ating sandatahang lakas. Ayon kay Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Mike Lohico, bagamat walang kinaiba ang naturang balikatan exercises sa mga nakalipas na taon, inaasahan umano na magmamatsyag ang superpower countries sa kanilang bawat galaw. Ang kabuang detalye sa balitang yan, alamin sa report nito. Magiging direkta na ang partisipasyon ng Australia at France sa balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon kay Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Mike Lohico, sasabak din sa maritime drill sa mga tropa ng Australian Defence Force at ng French Royal Navy. Kaugnay nito, inasahan na umano ng sandatahang lakas na oobserbahan ng China ang joint military exercise na gagawin sa West Philippine Sea, kanluran ng Palawan at sa area ng Batanes. These are locations that we have already surveyed, and these are also the areas where we deem to be suitable for us to achieve our training objectives. Paliwanag ni Lohico, walang pinag-aibang ika-39 na edisyon ng balikatan sa taon-taong expectation ng AFP at US Indo-Pacific Command na imomonitor ito ng dambuhalang bansa sa Asia. Una nang nagbabala ang China sa Pilipinas na huwag maglaro ng apoy matapos itong magsagawa ng Joint Air Patrol kasama ang Estados Unidos sa norte malapit sa Taiwan. Pagtapos ito, muling hinaras ng China Coast Guard vessels ang resupply mission sa Ayungin Shoal kahapon kung saan 4 na tripulante ng supply boat Unaiza May 4 ang nasaktan sa water cannon. Inilabas na nga ng AFP ang video ng pinsalang tinamon ng barkong luna ng mga Pinoy kung saan napasag ang salamin at windshield nito dahil sa lakas ng military grade na pagpomba ng tubig. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Iminungkahi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang paggamit sa mga barko ng Philippine Navy para tumulong sa rotation and resupply mission ng bansa. Giit ni Carpio, kailangang i-maximize ng Pilipinas ang mga alyansa nito sa iba pang mga bansa para mapuwersa ang China mula sa mga ilegal at agresibo nitong mga galaw sa West Philippine Sea. Detalye ng balitang yan, alamin sa report ni Boy Gonzales. Iminungkahi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa pamahalaan na gamitin ang mga barko ng Philippine Navy para tulungan ang Philippine Coast Guard sa pagdadala ng mga supply sa mga sundalo na nasa Ayungin Shoal. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni Carpio na dapat gumawa ng ibang estratehiya ang Pilipinas para hindi nauwi sa pambubuli ng China sa mga sundalo na nagdadala ng supply. Ayon kay Carpio na maaari ring humingi ng tulong ang Pilipinas sa Amerika para sa joint patrol sa tuwing maghahatid ng supply sa mga sundalo. Sinabi pa ni Carpio ang pagpapalakas ng pakipag-alyansa sa ibang bansa ang isa sa mga maaring makatulong upang mapuwersa ang China sa illegal na gawain ito sa West Philippine Sea. Kahapon ay nakaranas ang mga barko ng Philippine Coast Guard ng mas matinding panggigipit ng banggain sila ng China Coast Guard habang papalapit sa Ayungin Shoal. Bukod sa pagbangga, gumamit pa ng water cannon ang barko ng China para itaboy ang barko ng Pilipinas na may dalang supply. Ito si Boy Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Adopt ngayong hapon ng Committee of the Whole ng Kamara ang resolution of both houses number 7 o Economic Chacha. Ayon kay Mandaluyong City Representative Neptali Gonzales II, naging mabusisi naman ang mga naging pagdinig ng komite sa nakalipas na 5 araw ng pagtalakay sa Economic Chacha. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Melky Rigunan.
Target ng Committee of the Whole ng Kamara na may adapt ngayong hapon ang Resolution of Both Houses No. 7 o ang sinusulong na pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Itong inahayag ni Mandaluyong City Representative Neptali Gonzales II, tumatayong floor leader ng Committee of the Whole ng Kamara na tumatalakay sa RBH 7. Sabi ni Gonzales, nakalimang araw na ang Committee of the Whole sa mga pagdinig at pagtalakay sa sinusulong na economic chacha. Ayon kay Gonzales, naging mabusisi ang talakayan at narinig ang posisyon ng iba't ibang ahensya at sektor pabor man o hindi sa amyenda sa economic chacha. Ipagpapatuloy pa rin ngayon ang deliberasyon at inaasang haharap ang iba pang imbitadong resource persons. Iksian na lamang interpelasyon at maging limitado sa mga bagong issue. Planong i-terminate na ang chacha deliberations at pagtitibay na ang RBH 7. Matatandaan, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, ang RBH 7 ng Kamara at RBH 6 ng Senado ay sinusulong na amyenda ng Articles 12, 14 at 16 ng 1987 Constitution. Tiniyak ng House Speaker, mga economic provisions lamang ang puntirya ng chacha at hindi gagalawin ng anumang political provisions. Para sa MBC TV Network News, ito si Milk Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng basketball, bago pa man magsimula ang Olympic qualifiers, umabante sa world ranking ang Gilas Pilipinas, kasunod ng pagdodomina nito sa 2025 Asia Cup qualifiers noong nakaraang Pebrero. Ang kabuang detalye tutukan sa report na ito. Umakyat sa pwesto ng FIBA Men's World Ranking ang Philippine Men's National Basketball Team na Gilas Pilipinas, kasunod ng sweeping victory sa 2025 Asia Cup qualifiers. Kabilang ang Gilas sa top team sa buong Asia na kasalukuyang nasa number 37 sa world ranking. Bagamat hindi ito ganoon kalayo sa mga nakaraang ranking, mahalaga pa rin ito bilang parte ng long-term vision ng head coach na si Tim Cone para sa national team. At para masungkit ito, ibinahagi ni Cone na plano nitong mag-set ng friendlies laban sa mga koponan sa Europa. Pero sa ngayon, nakafocus muna ang kanyang mga players sa kani-kanilang teams at mga kasalukuyang liga. At inaasahang muling magkikita ang Gilas sa pagsabak nito sa July sa Olympic qualifying tournament. Sa aking pagbabalik, Cassie Dongallo, inaming apektado sa suspensyon ng head coach na si Jerry Yee. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito na ang mga balitang dapat niyong abangan. Balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika kasamang Australia at France. Inaasahang oobserbahan ng China. Mga dating NFA official dapat din imbestigahan sa rice scam. 6,000 kababaihan nakiisa sa Women's Month celebration sa Visayas Avenue, Quezon City. At Andy Eigenman may handog na tula sa kanyang yumaong ina na si Jacqueline Jose. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tinawi ng Philippine National Police ang pangamba ng publiko sa pagpapahintulot sa mga sibilyang gumamit ng semi-automatic rifle. Paglilinaw ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, hindi ibig sabihin nito na malaya na lamang magkaroon ng pahintulot ng kahit sino para magmay-ari ng armas. Ang detalye sa balitang yan, ihatid ni Nicole Lopez. Pinawi ng Philippine National Police ang pangamba ng publiko matapos sabihin na pinapayagan ang mga Pilipino na magmay-ari ng semi-automatic rifles. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, hindi pa rin naman basta-basta magkakaroon ng kalayaan ang isang tao na mag-ari ng isang armas. Ayon kay Fajardo, papagitna pa rin dito ang law enforcement agencies dahil kailangan pa rin tumalima sa batas ng publiko. Ibig sabihin, kailangan pa rin anya ng mga tao na irehistro ang semi-automatic rifles na pwede nilang ariin at permit to carry sa mga ito. At malinaw po sa batas po yan na
ang pagdadala po ng barel ay dapat po ikaw po ay ipan po doon sa rehistro ng barel, lisensya po ng may dala ng barel ay dapat may permit to carry ka po. At hindi ka basta-basta po mabibigyan ng permit to carry firearms outside residence kung hindi ka po magko-comply doon sa mga requirements. At siyempre kasama na po dyan yung threat assessment po na gagawin po ng law enforcement agencies. At kailangan mo talagang humingi ng authority din po sa PNP in the absence of permit to carry firearms. Kung ikaw ay lalahok sa isang competition, sports competition, ay kailangan mo pong kumuha po ng permit to transport at dapat po hindi po yan lalagpas ng 3 firearms in a one time po. Una rito, sinabi ni Fajardo na ang mga pribadong individual ay pinapayagang magmay-ari ng 7.62mm na semi-automatic rifle pababa, depende pa sa klase. Ang nasabing mga pagbabago ay nang amyendahan ng Pambansang Pulisya ang Implementing Rules and Regulations ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, suportado ng Armed Forces of the Philippines ang pambansang pulisya sa pagpapahintulot sa mga sibilyan na gumamit ng naturang rifle. Ikinatuwa ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ang nasabing hakbang na naglalayong bigyang arma sa mga reserve forces na tututok sa external territorial defense ng bansa. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report na ito. Winelcome ng Sinatahang Lakas ng Pilipinas ang pinalawaga na pagmamay-ari ng baril sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, suportado ng hanay ang pagrepaso ng Philippine National Police sa implementing rules and regulations ng batas sa paggamit ng iba't ibang kalibre ng baril. Tinawag ni Padilla na plus ang hakbang para sa reserve forces ng bansang tumututok na sa external territorial defense. Reaksyon ito ni Padilla sa anunsyo ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na pwede nang magmay-ari ang sibilyan ng semi-automatic high-powered firearms. Sa press briefing sa Campo Aguinaldo, binigyang din ng tagapagsalita ng AFP na napapanahon ito ngayong humihina ng terorista at mga rebelding grupo sa loob ng kapuluan na unang pinangangambahang aabuso sa paggamit ng armas. Hinimok naman ni Padilla ang mga bagong gun owner na sumabak o sumama sa reserve forces ng militar na humaharap ngayon sa tinawag niyang Greater Challenge. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang papel ng Australia sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Katimugang Asya. Ayon sa Presidente, isa ang Australia sa mga patuloy na nagtataguyod ng rule of law, lalo na patungkol sa Arbitral Award na iginawad sa Pilipinas noong 2015. Ang mga detalye sa balitang yan, ihahatid ni Left Narciso. Muling pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Australia sa pagsuporta sa ASEAN para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon at maging sa Indo-Pacific. Sa kanyang intervention sa Leaders Plenary ng 2024 ASEAN-Australia Summit sa Melbourne, kinilala ng Pangulo ang pagtataguyod ng Australia ng Rule of Law para sa UNCLOS at sa 2015 Arbitral Award. Ayon kay Pangulong Marcos, ginagawa ito ng Australia hindi lang sa pamamagitan ng statements of support, kundi sa capacity building at academic initiatives para kilalanin ang international law. Binigyang diin rin ng Presidente na palagi ang nakaalalay ang Australia sa mga karatig bansa sa pamamagitan ng mga programang magpapaunlad ng ekonomiya. Umaasa itong mananatiling aktibong katuwang ang Australia sa pagsusulong ng confidence building, diplomasya at resolusyon ng gusot sa Katimugang Asya. Para sa MBC TV Network News, ito si Left Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Nananatiling malakas sa ilalim ng Marcos Jr. administration ang ekonomiya ng Pilipinas, ayon kay Australian Deputy Prime Minister Richard Marles. Ito raw ay sa kabila ng mga pagsubok na idinulot ng pandemya at biglaang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Narito ang aking ulat.
Nananatiling malakas ang ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang sinabi ni Australian Deputy Prime Minister Richard Marles. Sa kabila raw ito ng mga krisis na kinakaharap pati ng ekonomiya ng ibang bansa. Pinuri ni Marles ang Pangulo sa pagiging proactive nito sa pagresponde sa kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas pagkatapos ng pandemya. Lalo na raw ang pagbaba ng inflation sa ilalim ng administrasyon nito. Emerging from the pandemic, a key focus for President Marcos has been his economy, and being very proactive on that as we began this year. Inflation was reducing, and in terms of economic growth, there was no stronger economy than the Philippines in Southeast Asia. Nitong Enero, naglabas ng datos ang Philippine Statistics Authority na nagsasabing bumagal ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto noong Desyembre na nasa 3.9% kumpara noong Nobyembre ng nakaraang taon na pumalo sa 4.1%. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, naitala ang pinakamababang inflation rate sa bansa noong Desyembre ng nakaraang taon. Samantala, kinilala rin ni Marles ang inisyatiba ng Pangulo na pangunahan ng Department of Agriculture bilang parte ng kanyang political mission para marating ng bansa ang self-sufficiency para sa produktong agrikultural. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas! Oras na para sa ating weather update ngayong araw ng Miyerkules, March 6, 2024. Easterlies pa rin ang maghahatid ng maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, partikular na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman perfect ang araw na ito para sa mga nagbabalak pumuslit ng midweek outing kasama ang barkada o pamilya, bagamat may maliit na tsansa pa rin ng isolated rain showers. At tulad kahapon, huwag po nating kakalimutang magbaon ng payong at tubig bilang panlaban sa matinding init lalo na pagdating sa tanghali. Partikular na sa mga kababayan natin dyan sa Tuguegarao, kung saan papalo sa 35 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Kaya kung wala namang importanteng gagawin ay mas maiging manatili na lamang sa loob ng bahay. At para naman sa lagay ng ating panahon sa susunod na 3 araw dito sa Kamaynilaan, sulitin na ang lamig ng hanging amihan na magbabalik simula sa Biyernes at tatagal hanggang sa weekend. At maglalaro naman ang temperatura mula 23 hanggang 34 degrees Celsius. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:05 ng gabi. At yan ang mga pinakahuling balita sa lagay ng panahon for today's video. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa paunguna ni 6th District Congresswoman Marvic Co. Pilar, nakiisa sa Women's Month celebration sa Visayas Avenue sa Quezon City ang nasa 6,000 kababaihan kaninang umaga. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Val Gonzalez. Ilang oras na hindi nadaanan dahil isinara sa mga motorista ang dulo ng Visayas Avenue, kanto ng Congressional Avenue, Quezon City ngayong umaga. Ito ay dahil sa inokupahan ng mahigit sa 6,000 mga kababaihan na nagdiriwang ng Women's Month. Sa sali ng tugtugin na 1 billion rising ay nagsayawan ang mga kababaihan sa gitna mismo ng daan patungo ng North Luzon Expressway. Pinangunahan ni 6th District Congresswoman Marvic Co. Pilar ang kaisa-isang babaeng kongresista ng lungsod Quezon ng event na ito, katuwang si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez, ang misis ni House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Congressman Co. Pilar, mataas ang pagpapahalaga ng Quezon City sa kakayahan ng mga kababaihan na nagpapakita at gumagampan ng mahahalagang papel sa lipunan at sa bayan. Dahil dito sa Marso 22 ay nakatakdang magbigay ang Quezon City ng parangal sa mga natatanging kababaihan sa District 6 na ang paggawad ng pagkilala ay gaganapin sa Tandang Sora Shrine kung saan nakalagak ang mga labi ng itinuturing na ina ng himagsikan ang bayaning si Melchora Aquino. Kasabay nito'y namigay din ng grocery food items si Representative Yeda at Congresswoman Marvic Co. Pilar at mister na si Councilor Banjo Pilar sa mga kababaihang dumalo sa Women's Month celebration. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Bumuhos ang pagdadalamhati
paluwalhati at pakikiramay ng mga taga-showbiz sa pagpanaw ng veteranang aktres na si Jacqueline Jose. Kasabay niyan, isa namang madamdaming tula ang inialay ni Andy Eigenman para sa kanyang mahal na ina. Habang ang prestihiyosong Cannes Film Festival nagbigay-pugay din. Narito ang report. Ilang araw matapos ang pagpanaw ng veteran actress na si Jacqueline Jose, isang madamdaming tula ang inalay sa kanya ng anak na si Andy Eigenman. Sa isang story ni Andy, mababasa ang mga linyang wala na ang sakit, wala na ang takot. Makikita kita sa mga ulap, maririnig ang iyong mga bulong ng pagmamahal. Magkikita din tayong muli. Sa ngayon, didinggin ko muna ang iyong mga awit. Magunita na isang emosyonal na Andy Eigenman ang humarap sa press para kumpirmahin ang pagpanaw ng award-winning actress dahil sa atake sa puso sa edad na 60. Samantala, nagbigay-pugay naman ang Cannes Film Festival sa yumaong aktres na si Jacqueline Jose na siyang kauna-unahang Filipina na nag-uwi ng parangal sa prestihiyosong award-giving body. At sa aking pagbabalik, BTS member na si Suga may special announcement para sa ARMYs. Sabay-sabay natin niyang alamin dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito mga balitang dapat ninyo pang abangan. Mga dating NFA official dapat ding maimbestigahan sa rice scam. Ayon sa Bantay Bigas, higit kalahating milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa mag-live-in partner sa Pangasinan. Sa ating showbiz spotted, D-Day The Movie ni BTS member Suga, inanunsyong mapapanood sa Abril. At sa experts' opinion, Dash Diet, gamot sa hypertension ayon sa mga eksperto. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pumalo na sa higit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng bansa dahil sa El Nino. Sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamalaki ang pinsala sa Western Visayas na umabot na sa halos 680 million pesos. Sumunod ang Mimaropa, Ilocos, Calabarzon at Zamboanga. Apektado ngayon ng El Nino ang mahigit 23,000 na magsasaka at mangingisda sa bansa. Ayon pa sa NDRRMC, bukod sa kakulangan sa tubig pang-irigasyon, ay kulang na rin ang supply ng inuming tubig sa ilang barangay sa Himamaylan, Negros Occidental mula pa noong Desyembre. Samantala, sinimulan na ang pamimigay ng tulong pinansyal sa mga apektadong individual sa Mimaropa na umaabot na sa higit 360 million pesos. Dapat din umanong maimbestigahan sa sinasabing rice scam ang mga dating opisyal ng National Food Authority. Yan ang iginiit ng organisasyong o grupong Bantay Bigas sa paniwalang nasa loob pa rin ng ahensya ang mga sangkot sa katiwalian. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Dapat ding imbestigahan ng Department of Agriculture ang mga dating opisyal ng National Food Authority kaugnay ng issue sa bentahan ng rice buffer stock sa mga rice trader. Sa panayam ng DZRH kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, sinabi niyang matagal nang ginagawa ang pagbebenta ng bigas sa mga trader ng mga nakaraang administrasyon ng NFA. Kasama tayo dun sa nanawagan ng investigate at hindi lang dapat ngayong administrasyon sa ilalim ni Administrator Bucco yung iimbestigahan, kundi kahit yung previous NFA administrator ay dapat din imbestigahan. Kasi hindi lang ngayon nangyayari yan, Sir Ruel. No, ginagawa na yan kahit dun sa iba't ibang nagdaang NFA administrator. Sabi pa ng tagapagsalita, nasa loob pa rin ng ahensya ang mga taong sangkot sa mga umano'y katiwalian kaya nagpapatuloy ang ganitong gawain. Samantala, una nang sinabi ni NFA Administrator Roderico Bucco na sa kanyang 1 taong panunungkulan, tinatayang nasa 200,000 sako ng bigas ang naibenta na ng ahensya sa mga trader. If I'm not mistaken, no, mga around 200,000 bags. No? Nag-start lang ito mga, if I'm not mistaken, November or December na last year. No? Late last year na.
Kasi forced to good na tayo dahil mauubusan na ng pera ang NFA pang sweldo. No, so may memo na sa finance natin na kailangan na magbenta ng stock. So hindi pwede na mag-antay lang kami doon sa sales based on relief agency kasi wala namang major na sakuna. No? So tawag nito. So yung malaking aging stock ng NFA kailangan ibenta. Dagdag pa ni Bioco, mula nung pumasok siya sa NFA, marami nang dapat amyendahan na standard operating procedures sa pagbebenta ng NFA ng bigas. Si Bioco ay tinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang admin ng NFA noong January 2023. Pinalitan ni Bioco bilang admin si Judy Carol Dansal na itinalaga naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang NFA administrator noong 2019. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, Sama-sama Tayo Pilipino. Malapit nang mag-operate ang LRT-1 Cavite Extension Project sa 4th quarter ng taong ito. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, 97% ng kumpleto ang Phase 1 ng proyekto. Ang LRT Phase 1 ay binubuo ng 5 istasyon na kasalukuyan pang tinatapos: Redemptor Station, Mia, Ninoy Aquino at Dr. Santos Station. Nagpapatuloy ang pagsasagawa ng LRMC ng test runs bilang paghahanda sa ligtas na pagbubukas nito sa publiko. Naibalik naman ang Facebook, Messenger, Instagram at Threads matapos ang higit 2 oras na global outage kagabi. Ayon sa Meta, nagkaroon ng technical difficulties na nagresulta ng major disruptions na hindi na idinetali pa ng kumpanya. Pumalya rin ang iba pang business tools ng Meta, gaya ng kanilang admin center, Instagram Shops at WhatsApp business app. Bigla na lamang na-log out o nag-session expire ang nabanggit na mga application kagabi at hindi nakapag-log in ang mga user nito, maski tama naman ang ipinapasok na password. Nasamsam ang mahigit sa 500,000 piso na halaga ng shabu mula sa mag-live-in partner sa bypass operation sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang stasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Huli sa sinagawang bypass operation ng Drug Enforcement Unit ng Alaminos City Police sa ilalim ng supervision ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos sa Barangay Kayukay na nagresulta sa pagkadakip ng mag-live-in partner na sila Ferdinand Legaspi at Aren Rancudo, kapwa street level individual at mga residente ng barangay poblasyon. Nagbenta na isang plastic sachet ng shabu sa pulis na nagkunyaring buyer si Aren kapalit ng mark money at nang mag-abutan na ng pera at droga, agad itong inaresto. Nakumpiska kay Aren ang 10 head-shell transparent plastic sachet ng shabu na tumitimbang ng 49.5 grams na nagkakalaga ng 336,600 pesos, habang nasamsam kay Ferdinand ng isang pakete ng suspected shabu na nasa 25 gramo na may halagang 170,000 pesos at nasa kustodiya ngayon ng Alaminos City Police Station ang mga suspek at naharap sa kaukulang kaso. Ito si Freddy Fajardo, Sama-sama Tayo Pilipino. Nahulog sa ikinasang drug bypass operation ang 2 drug suspect sa Barangay Mountain View, Maribeles, Bataan. Sa ulat ni Maribeles Chief of Police Lieutenant Colonel Joelito Orias, nakumpiska na kanyang mga tauhan Drug Enforcement Unit sa mga nadakip na suspect ang 6 na pakete ng shabu na tumitimbang ito sa 6 na gramo na umabot sa halagang 170,000 piso. Nakakuha umano ng sumbong hinggil sa illegal na gawain ang Maribeles PNP, kaya agad ikinasa ang drug operation na nagresulta ito sa matagumpay na pagkakaaresto ng mga sospek. Ang 2 nadakip ay agad na dinala sa Maribeles PNP Station matapos basa ng kanilang mga karapatan at sasampahan sila ng kasong paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa puso pa rin ang nangunguna sa mga pinaka-nakamamatay na sakit sa buong mundo. At isa dyan ay ang hypertension o mas kilala natin bilang high blood. Gayunpaman, ito rin ang karaniwang sakit na dinadaing ng marami, lalo na ng mga nagkakaedad na at kung minsan
ay namamana pangaraw ng ating umula sa ating mga magulang. Pero ayon sa mga eksperto, kaya naman pala itong mapigilan o ma-regulate sa tulong ng kontroladong diet. Alamin natin kung ano nga ba ang nauusong DASH diet at mga benepisyo nito sa Experts Opinion Report na ito ni Rovic Manuel. Marahil isa na sa problema ng mga tao sa panahon ngayon, maski ng mga Pinoy, ay ang pagkakaroon ng hypertension o ang tinatawag ring high blood pressure. Isa na sigurong dahilan ay ang nakakasanayang lifestyle ng mga Pilipino pagdating sa pagkain at yung mga namamana na rin. Kadalasan na ding sanhi ng pagkakaroon ng hypertension ay ang labis na pagkonsume ng mga pagkaing mataas sa asin o maalat, matataba o makolesterol. Ilan din sa mga risk factors ay ang pagkakaroon ng iba pang health conditions tulad ng diabetes at sakit sa bato. Kaya naman upang magamot ang hypertension at maiwasang humantong pa sa mas malubhang karamdaman at mapababa na rin ang risk na magkaroon ng heart disease, inirekomenda ng mga eksperto ang pagsunod sa tinatawag na DASH diet. Ang DASH diet o Dietary Approaches to Stop Hypertension ay isang healthy eating plan na nakadisenyo upang solusyonan at gamutin ang high blood pressure. Ayon kay Dr. Deborah Ona, isang heart expert at ang immediate past president ng Philippine Society of Hypertension, maaari daw na ibase ang pagsunod sa DASH diet sa pinggang Pinoy. Ang Pilipino kasi mas sila, 'di ba? Mas makanin, mas carbohydrates. So ang FNRI is sila ngayon yung pinggang Pinoy. So sa plato mo na pinggang Pinoy, kalahati doon dapat gulay. Isang parang konti lang, isang cup ng rice, tapos maliit na ulam na puro lean meat, tapos may prutas ka. Dagdag pa ni Doc Debbie, dapat rin daw ay makapag-consume lang tayo ng mababang level ng salt o asin upang maiwasan ang hypertension. Kung susumahin, simple lang naman ang kailangan para mapanatiling malusog, hindi lamang ang ating puso kundi ang ating buong katawan. Balanseng pagkain na may kasamang ehersisyo at syempre, healthy lifestyle. Lumipas man ang buwan ng mga puso, tandaan na dapat gawing prioridad sa pang-araw-araw ang kalusugan ng ating mga puso. Sa mundo ng volleyball, inamin ng UA Lady Warriors super rookie na si Cassie Dongallo na naapektuhan ang laro ng kanilang team matapos masuspend ang kanilang head coach na si Jerry Yee. Ang naging pahayag ng manlalaro, panoorin sa report na ito. Inamin ng UA Lady Warriors na naapektuhan ang mga ito sa pagkakasuspinde sa kanilang head coach na si Jerry Yee. Bigo ang UE squad na makuha ang panalo kontra sa koponan ng Adamson. Ito ay sa kabila ng ipinakitang impressive performance ng super rookie na si Cassie Dongallo with 30-point explosion. Pero hindi naman itinanggi ng 18-year-old UE star na mentally affected ang koponan dahil sa inanunsyo ng UAAP na suspensyon ng kanilang coach ilang oras bago ang pagsabak nila sa volleyball court. Parang nung first and second set is mentally down kami. And I think isa po yun sa naging dagdag na isipin namin. Pero as the game flows naman po, hindi naman po nagkulang yung coaches namin na i-remind kami na parang set that aside. We just have to play our game po. Kaya siguro nung third and fourth is nalalabas na po namin onti-onti yung laro namin. Pero nagkulang pa din po talaga kami. Hindi po kami masyadong na-shock sa naging balita po sa amin kasi parang ayun nga po, may naririnig na din po kami na baka nga pag gantong game is i-off po si Coach Jerry. Matatandaang noong linggo, inanunsyo ng UAAP ang suspension kay Coach Jerry Yee kasunod ng umano'y reklamong inilabas ng isa pang universidad dahil sa ginawa ng UE coach na umano'y labag sa layunin ng UAAP. At yan ang latest update sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Isang special news ang nagpasaya sa BTS ARMYs kagabi. Ito'y matapos i-anunsyo ng rapper at music producer na si Suga na ilalabas na next month ang D-Day the Movie. At sino naman kaya itong BTS member na gustong makakollab ni popstar royalty Sarah G?
Alamin sa report na ito. Attention Armies! Para sa mga hindi naka-experience ng first solo tour ni BTS member Suga last year, worry no more dahil kumpirmadong ilalabas na next month ang cinematic cut nito. Sa anunsyo ng BTS rapper at music producer, mapapanood sa mga sinihan ang August D Tour D-Day the Movie mula April 10 to 13 worldwide. Sa nasabing special news, ibinahagi ng K-pop star na very meaningful ang finale ng kanyang kauna-unahang solo tour dahil dito nasilayan ang kanyang journey bilang Suga ng BTS at August D na solo artist. September last year, sinimula ni Suga o Min Yoongi ang kanyang mandatory military service sa South Korea. Sa 2025, inaasahang muling magsasama-sama ang 7 BTS members. And speaking of BTS members, may nag-iisang sagot si popstar royalty Sarah Geronimo sa tanong ng netizen kung sino ang K-pop artist na gusto niyang ma-meet at makakolab. Say ni Sarah G, I love Jungkook. Kasunod nito ay inilarawan pa ng singer bilang isang amazing artist, ang youngest BTS member at anya ang galing niya sobra. Bagay na agree ang Broadway diva at isa ring BTS fan na si Lea Salonga. At yan ang DZRH TV Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong Showbiz Angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam, Edniel. Thank you, Showbiz Angel. At kay Matchpoint Lily kanina lamang. Yan ho ang nakalap naming mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Edniel Parusa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.